It's me, Mary Ann Bartolabak, pero just call me Ann. Since nakagawa na ako ng YouTube channel, lubos-lubosin ko na kahit 8 subscribers pa lang yun. So, actually mga sis, hindi ko pa talaga mag-gets kung paano mag-vlog. As in, feel na ako, jud na ko kaya. Pero sabi ko sa sarili ko, kung nagawa sa iba, why not, diba? Why not subukan ko, diba? Ang maganda kasi dito daw sa YouTube is walang discrimination. Pwede kahit sino, pwede kahit matanda, bata, walang problema. So, why not, diba? Kaya, for today's video, is magpapakilala ako sa inyo via 10 fact about me. So, if gusto nyo malaman, just keep on watching. Without further ado, ayan na. So, let's start with the first fact. Tubong Mindanao ako. So, taga Misamis Occidental ako mga sis. So, mga Bisaya kayo ko day. Bisaya kayo mi day. So, open lang sa mga criticisms diya. Wala ko'y problema. Kaya di pa po ko kabalo mo Tagalog. The reason why nagtatagalog ako ngayon is para mas maiintindihan ng nakakarami. Pero guys, lisod jud kayo, bulol kay ko, dali magkay sabud akong dila, abot lang ano. So, second fact is maaga akong nag-asawa at the age of 21 last 2015. So, at ngayon may anak kaming isa, babae, 2 years old. Kasi wala ang aga na tamaan ni Cupido. Mahirap nung una kasi against yung pamilya ko sa kanya. And wala, mahirap nung una. Para kami nasa teleserye nun. Daming drama, daming iyakan, daming awayan. Pero nalagpasan naman pagkatapos ng 1 year of marriage, naging okay naging lahat. And nagkabati na, nagkaayos na. So, walang problema, maayos na po lahat. Third fact, nahinto po ako sa pag-aaral kasi sa kakulangan ng financial. Siguro din naman ako nag-iisa, ang daming nakaka-relate dyan. Pero ang importante, marunong kang humanap ng panghanap buhay, hindi ka sumusuko kahit wala kang degree na hinahawakan. Sad, but it's okay. As long as alam mo paano mabuhay. 'Di ba? Yun naman yung importante. So, yung fourth fact about me is isa kong online seller. At proud ako na ito lang yung bumubuhay sa pamilya namin, sa sarili ko. Nakakabili ako ng gusto ko. Meron akong financial freedom dahil sa isang online selling lang. Bilang isang online seller. So, masaya ako sa buhay ko ngayon. And nagmamanage ako ngayon ng sarili kong skincare, beauty products. Konti pa lang naman yung mga products namin, di pa siya ganun kilala worldwide. Pero nakapag-ship ako sa international, dinadala din yung mga products namin sa international. And ayun, daming reviews, daming feedbacks. Kung gusto niyo malaman, search nyo lang sa page ko, focuskin.ph, focuskin.ph. Makikita mo doon lahat ng products namin, nothing above 400 pesos. Tapos, extra income ko din yung pag-okay selling. Bumibili ako ng mga bulto ngayon. Pero dati, nung nagsisimula pa lang ako sa ukay-ukay, nagsiselect ako sa market. Tapos, kaya nung nag-boom na, ayun, bumibili na ako ng bulto. Tapos, yun nga lang, mas risky yung bulto kasi hindi naman lahat maganda, hindi naman mabenta. Pero isipin mo na lang, hindi lahat ng tingin mo ay maganda din sa iba. Hindi naman lahat ng tingin mo pangit is pangit na sa iba. So, kailangan lahat ibenta mo talaga para mabenta lahat ng mga laman ng bale. Tapos yung mga slightly damaged, ibibigay ko sa mga friends ko or sa mga pamilyang walang mga damit masyado. Iba-vlog ko po yung kung paano paghihiwalayan yung excellent use condition or good use condition.
Tapos mag-o-okay haul tayo next time. So, minomodel ko siya at sinusuot ko siya. Binibenta ko sa page for affordable and reasonable price. And after that, pinopost ko sa page ko, paunahan na lang sila mag-mind. Or minsan nila live selling ko pa kasama yung friend ko. Buhay. Pero masaya. At least, alam mo yung paano kumita. Alam mo kung paano maghahanap buhay para sa pamilya mo. 'Di ba? So, kung isa ka din sa mahilig mag-ukay-ukay, isa ka din sa mga babaeng mawise, lalaking mawise, just search my page, Maria's Boutique. Yun. I-follow nyo lang yan para maging updated kayo sa mga posting ko, sa mga binibenta kong ukay-ukay. So, fifth fact, breadwinner sa pamilya. Actually, kaming dalawa ng husband ko sumusuporta sa mga malalaking needs ng aming mga pamilya. Dahil din sa pag-online selling, napatayuan ko ng bahay sila mama at papa. Parang nakakagaan sa feeling, yung nakakatulong ka sa parents mo, lalo na pag ikaw po yung panganay sa magkakapatid. 'Di ba? Alam mo yun? At ganun din yung husband ko sa pamilya niya. Pagdating sa pamilya, wala naman problema. Basta meron naman kami maibigay at may tulong. Parang support system lang talaga kami each other ni husband. So, walang problema. So, plan din namin ng husband ko tumulong sa mga charity or mamimigay ng mga needs sa mga nangangailangan pag nakakaipon-ipon na. Siyempre, ang hirap din makaipon yung lalo na may baby ka na formula, hindi breastfeeding. Tapos, nag-rent ng apartment. So, ayun, plano talaga namin tumulong soon. Nakakatulong naman kami, pero gusto namin na mas madagdagan pa yung tulong na naibigay namin sa iba. Kaya kung babala rin ako dito sa YouTube, siguro 60% nakikitain ko, ibibigay ko lahat sa mga nangangailangan. Yun. But let's not talk about revenue yet. Kung mapupunta ko dun, why not, diba? Yun yung mga plano namin. So, sixth fact about me is mahilig akong kumanta. Oo naman, may boses naman ako. Konti, pero parang pang video ko lang. Ewan ko ba, dami kong nasalihan or napuntahang audition, pero talagang round 2 or 3 lang hindi ako makapasok-pasok. Nag-audition ako sa ano ba yun? Star Power, yung hino-host ni Megastar Sharon Cuneta, yung nanalo si Angeline Quinto. Yun. Tapos nag-audition ako sa X Factor, yung pinalanan na ni Casey Tandingan. At ang third, sa Tawag ng Tanghalan. Sabi ko, pag di ako makapasok sa Tawag ng Tanghalan, di na talaga ako mag-audition ever. As in ever. Nakakapagod mag-audition. Yung parang ang haba ng pila, hindi mo matansya kung matatawagan ka pa, di ba? So, di nga ako nakapasok. Paulit-ulit na lang nila sinasabi na they will call you back, they will contact you. Alam ko naman yung anong mean nun, 'di ba? So, change career, online seller, but I'm proud, super proud. Super contented na ako sa buhay ko. 'Di ba? Paano kung makakasali ako doon? Paano kung nakapasok ako doon? Hindi wala akong baby, 'di ba? Wala akong husband. And sobrang responsableng husband yung asawa ko, kaya masayang pamilya at saka may supportive friends ako, kaya super thank you Lord. Yan, pang 7 fact na tayo. So dito na tayo sa mga worst facts about me. So 7 fact, tamad akong maligo. As in, tamad akong maligo. Pag nakaligo ako today, kinabukasan yan, hindi ako maliligo. Tapos tatanungin ko pa yung husband ko, nakaligo ko kahapon? Sabi niya, oo. Okay.
Di na ako maliligo bukas. So, parang 3 times a week. Pero syempre, nagpupunas naman ako, di ba? Hirap na, may husband tayo. Dapat handa. 8 fact. Tamad ako sa gawaing bahay. Lalo na pag di ko sariling bahay. Ewan ko, sabi nila nakakahiya daw yun. Ito yung rason talaga pag nalagi ako, pag inutusan ako ni mama, medyo, mamaya, later, unya na ma. So, ito lang rason ng pinapagatan ko ni mama dati pa, bata pa ako nun. Pero responsable naman ako pagdating sa mga bagay-bagay. At least, nakakatulong ako sa mga financial needs. Pero minsan pag may matinong pag-iisip, tumutulong ako ni mama, nagwawalis, nagluluto. Minsan hilig ko din magluto, mag-invento ng luto tapos hindi nila kinakain. Ang sama nila. Pero okay lang, diba? At least tumutulong sa gawaing bahay, at least nag-effort. 9 fact. Mannerism ko talaga ang kumakagat sa kuko. Naiintindihan niyo ba ako nun? Marami ba nagkakagat ng kuko? Ako lang. Ewan ko ba, as in, di ko makontrol yung teeth at saka yung mind ko. Nakagatin yung kuko ko, lalo na pag walang ginagawa, lagi lang nagsuscroll ng Facebook, nanonood ng movie. Pamaikot mga teeth ko, parang gusto kong kumagat, as in, yung ganun. Kaya ito yung nangyari. Kita nyo ba? Ang pangit, no? Hindi naman to ganito dati. Naiwan ko lang yung kit ko sa apartment doon sa Osamis. Nakaka-home quarantine kasi tayo. So, hindi ako nakapunta ng city para kunin yun. Pero pag may event naman, is nagpa-panel extension ako or ako yung mismong gumagawa para makatipid. Nakakahiya din kasi magpalinis sa salon kung ganito yung kuko mo. Nakakahiya. Tapos parang hindi worth it yung bayad mo kasi hindi ma-cover lahat yung kuko mo sa nail polish. So ayun, it's the worst fact of me. So 10 fact, matakaw ko sa pagkain. As in, di naman siguro worst yun, di ba? Masarap lang kayang kumain, lalo na pag gutom. Lalo na pag adobo yung ulam, my God. Yung mga sebo, pinabahog ko yan sa kanin. Tapos yung partner sa adobo, yung ginamos na may sili at kamatis. Ang galaway naman ako. Or kahit anong ulam na maalat or yung maasim, kinilaw, sinugba, yung sa panadiha, ang sarap kumain as in. Mapapadami ako ng kain. Kaya siguro, makita niyo sa katawan ko, large ako. Large talaga ako, sis. Minsan, depende sa brand ng damit, medium. Pero, malaki din tiyan ko eh. Siguro dahil sa may baby ka na, mom ka na, hindi maiwasan yung takaw mo sa pagkain. Ganun. So that's it. I hope na-enjoy kayo sa kwento ko. Just click the thumbs like button down below. And if na-relate kayo sa mga fact about me, is mag-comment kayo sa baba para naman malaman ko na pareha pala tayo, diba? And please, konti pa yung subscribers ko. Dagdagan nyo naman. If hindi pa kayo nakasubscribe, paki-click the red button down below and hit the bell icon para naman updated kayo sa mga next videos na i-upload ko. So, see you again next time! Always remember, be yourself because you are loved.